Today is the fourth Sunday of the month at meron po kasi tayong bagong, actually dapat sa January pa natin to start pero this December ay atin na po itong inumpisahan, okay? Sa kaalaman po ng lahat, ang first Sunday po, syempre alam naman po natin na Communion Sunday. Second Sunday is Testimony Sunday. So, nung nakaraang second Sunday, may nag-testimony na. So, kung meron po kayong mga gusto nyong ipagmayabang ang Diyos sa buhay nyo, no? Lapit lang kayo, magpa-schedule lang kayo every second Sunday po. Meron po tayong Testimony Sunday. And third Sunday naman po is about exhortation about tithes and offering. And fourth Sunday, today po is all about prayer and intercession. Kasi po, marami sa inyo ay hindi po nakakamputan ng Sabado dahil nga po malayo kayo at maaaring nga sa iba sa inyo ay may pasok. So, dadalhin po natin ang spirit of prayer and intercession every fourth Sunday naman po. Sa fifth Sunday po, ito po yung Youth Sunday. So, ang fifth Sunday ba is every other month lang? So, ang magiging Youth Sunday is pang-fifth kayo kung may, di ba, ang fifth Sunday is every other month. Yan, yun po yung magiging youth. So, yun po, pag may meetingan mamaya, sabi nga po kanina sa ating Bible study, meron pong mga konting pagbabago, okay? So, today po ay Prayer and Intercessory Sunday. O, ano bang gagawin natin? Bakit nga ba? Parang boring naman yung ano natin, no? Parang, why we need to pray? Yan. So, ito po kasi ay makikita natin sa Ephesians chapter 6:18. Sabi doon, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all saints. Tapos sabi naman po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Hindi po dapat tayo tumitigil sa panalangin. Sa Colossians 4:2, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Okay, so may magsing ano lang po, bakit kailangan pa natin mag-pray? Nandito na nga tayo no? Uma-attend na nga tayo. So ba't kailangan natin mag-pray? Okay. Ano po ba ang vital role ng prayer sa buhay natin? Vital means mahalaga po ito. Kung wala ito, patay po ang isang like kunyari po, ang isang tao po, may tinatawag po tayong vital signs. Okay, ano po ba yung vital signs ng isang tao? Temperature, pulse, respiratory, ano pa? Blood pressure, no? Ito yung mga vital signs. Ibig sabihin, ito yung mga mahahalagang parte sa buhay ng isang tao. Sa buhay po ng mananampalataya ay mayroon din pong vital rule ang prayer. Number 1 po is why we pray. Ba't kailangan natin itong gawin? Okay. Prayer is connection with God. Ito lang po yung pagkakataon. Prayer is a way to connect with God and develop a relationship with Him. Okay. Ito daw yung paraan para magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Pangalawa po, guidance and comfort. Sa pamagitan po ng prayer, nakakaranas po tayo ng comfort at guidance. Number 3, gratitude and expression. Kung nahiya kang tumayo dito, magpatotoo, magpasalamat, you can pray. Pray your prayer of thanksgiving. And number 4, ito po yung pinakamahalaga. Prayer is a way to worship and praise God. Okay, kanina po nag-worship na tayo, okay? So, ang isa pa pong kapamaraanan is to pray. And next po is confession and repentance. Baka meron pa po tayong hindi nahingi ng tawad. Number 6, request to God. Baka may gusto kayong hingin sa Lord, pwede po natin tong gawin. And last but not the least is spiritual hunger. Prayer can satisfy spiritual hunger and quench spiritual thirst. Minsan ba nakaranas kayo na parang malusog naman ako, no? May laman naman ang bulsa ko, pero parang may kulang. Parang nauuhaw ako nang hindi ko maintindihan. At ang sabi po ng isang patalastas, yung Gatorade daw po yung thirst quencher. Siya yung nakakapawi ng uhaw. Pero sa totoo lang, sa ating mananampalataya, ang nakakapawi ng uhaw natin is yung ating panalangin. Amen?
So, bakit kailangan nating mag-pray? So, ano pa ba ipag-pray natin, sis? Nandito na nga tayo, no? Okay. So, tatlo lang po ang ipag-pray natin. Okay. Number 1, pray for your fellow believers, a church member, a brother or sister sitting next to you. Yan. So, yan, katabi. Kung sino yung katabi mo, kung dala-dalawa, pag wala kang katabi, maghanap ka ng katabi, okay? Pag-pray mo daw yun, pwede mo siyang kumustahin. In 3 to 5 minutes, magpe-pray po tayo habang nagpe-play yung keyboard natin. Pag tumigil na yung keyboard, pwede na tayong i-end natin yung prayer natin. Okay? So, how can I pray for you? Kumustahin mo yung katabi mo. Baka kasi kailangan niya na pa ng prayer. Kala mo lang masaya siya, pero may something. Okay? How can I pray for you? Tanungin mo siya. And, kung wala naman siyang prayer request, pwede mo sabihin, can I pray for you? Pwede ba kitang ipag-pray? Yan, okay po? Okay, so, yung katabi mo. Next po is, pray for your church. Yan, pinag-aralan natin kanina, no? Love your church, so we have to pray for the church, the needs of the church, and be a blessing to the church. Amen? Maging blessing po tayo sa church. Number 3, maiksi lang po ang ating mga prayer items. Number 3, pray for the leaders of your church. Yan. Pag-pray po natin, lahat ng tumatayo dito, ipag-pray natin that they will be guided by the Holy Spirit, lalo na po yung magbibigay ng Word of God. And especially po, pray for your pastor. Yung siyempre po, leaders and pastor. Pag-pray po natin, maaaring hindi natin alam, baka pagod na siya, no? O baka gusto niya nang magbakasyon. Yung joke lang. Okay, so pray for your pastor. And when was the last time that you prayed for your leaders and pastors? Yan. Kasi akala natin, okay na ako Lord, pinagpipray ko na yung family ko, yung friends ko, yung school ko, pero nakalimutan natin, alalahanin niyo po, meron tayong responsibilities as a church member, yung pinag-aralan natin na we have to participate, we have to love, we have to pray for our leaders also. Amen? So, hanap po kayo ng partner, Luigi, exempted kayo mag-keyboard. So, mag-pray tayo. Kumustahin mo muna siya. 30 seconds, 1 minute. Ano ba? Meron ba akong gustong ipag-pray sa'yo? Ha? Yung mga walang partner dyan. Okay. Kasi lagi lang yung magkasama. Pwede naman pong tatluhan kung pero mas maganda dalawahan para walang kayong dalawa lang. Okay? Okay. Tanungin mo, ano ba? Gusto mo ba? May prayer request ka ba? Ngayon, kung wala ka namang prayer request, can I pray for you? Pag-pray kita. Sige po, mag-pray na po tayo.
Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Narinig niyo, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa, O Diyos. And we thank you, God, in advance, Lord, for all the answered prayers, Father God. Thank you, Lord, for giving us the opportunity to come before Thy throne of grace, O God. Salamat po, Panginoon, na meron kaming pagkakataon, Panginoon, na magpalakasan sa bawat isa sa pamamagitan ng prayer, O God. Help us, Lord, that prayer will become our lifestyle, O God, na magiging buhay na namin ang panalangin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Maraming pong salamat. Binibigay namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, parangal at pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, bago po tatawagin yung magbigay ng special number, can we play the video for tithes and offering? At pwede na din po tayong magbigay ng ating mga kaloob. Mapagaalang araw po sa ating lahat. Ako po ay maghahandog ng isang kanta para sa ating buhay na Panginoon.
Now you're racing. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where you love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross, to your heart, to your heart, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, and lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Glory to God. Hello. Tayo po ay tumayo mga kapatid kasi samahan niyo po ako sa panalangin at ipatong po natin yung ating kamay dito po sa ating offering. Oh, hallelujah, oh God, we praise you, Panginoon, oh Diyos. Patuloy lamang po ikaw na aming pong pinapasalamatan sa oras na ito, aming Diyos, na kung paano mo kami binibigyan ng kalakasan sa bawat isa. Sa maghapon po namin ginagawa, Panginoon. Maraming salamat po, oh Diyos. Sa oras na ito, aming Ama, tinataas ko po ang mga ibinigay, kinaloob ng aking pong mga kapatid na naririto, Panginoon. Basbasan niyo po ito, aming Diyos, na patuloy lamang pong magamit po para po si kakalago na inyong gawain na aming Ama. Lord, pagpalaan niyo po ang mga businesses at mga companies po ng aking mga kapatid, Lord, na ginamit niyo po as your instrument para po sa pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon. Pagpalaan niyo rin po, Ama, ng humahawak po ng aming financial dito po sa aming iglesia, Panginoon, na patuloy lamang po, Ama, na magamit po ito at patuloy, Lord, na bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge kung paano po hawakan ito, Panginoon Diyos, para po sa ikakalaganap na iyong gawain. Maraming salamat po, Diyos, na yung mga anak naririto. Pagpalain niyo po ang bawat isa na hindi po lalabas sa lugar na ito, na hindi po daladala ang yung mga salita na itinanim mo po sa aming puso, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello?